man madako, gaano man kalayo, banda natili ka sa aming puso. Inang bayan, ang iyong kalayaan ay aming ipaglaban. Saang sulok man sa sanlibutan, ipaglalaban ang karapatan. Saan mang panig sa daigdig nagkakaisa, tayong titindig hanggang lubos na makamtan ang ganap na kalayan. Kahit saang lupalupman tayo matagpuan, magmulat, mag-organisa, kumilos, mag-ambag sa paglaya ng bayang sinta. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Saan man madako, gaano man kalayo, mananatili ka sa aming puso. O inang bayan, ang iyong kalayaan ay aming ipaglaban. Saang sulok man sa sanlibutan, ipaglalaban ang karapatan. San mang panig sa daigdig nagkakaisa, tayong titindig hanggang lubos na makamtan ang ganap na kalayan. Kahit saang lupalupman tayo matagpuan, magmulat, mag-organisa, kumilos, mag-ambag sa paglaya ng bayang sinta. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Saan mang sulok ng mundo, ipunla mo ang pagbabago. Ang binhi ng paghihimagsik, pagpatuloy mong ihasik. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Isulong ang pakikibaka. Isulong ang pakikibaka. Matagumpay na naidaos ang ika-4 na regional na Kongreso ng Migrante Europe nitong Marso 30-31 taong 2024 na ginanap sa Amsterdam, Netherlands. Nagsidalo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang miyembro, organisasyon nito na nanggaling pa sa 13 mga kalapit na bansa. Ang naging tema ng Kongreso ay Migranteng Pilipino, magkaisa, ipaglaban ang karapatan, trabaho at kabuhayan. Trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Naging panahon tagapagsalita sina Ginoong Sunny Africa ng Ibon Foundation at Antonio Tuhan
Tudjan Jr. ng Institute of Political Economy, kung saan ay maliwanag nilang naipahayag at naibahagi sa mga nagsidalo ang kasalukuyang pambansang sitwasyon sa ating bansang Pilipinas. Nailahad din ng mga pangunahing issue na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino na nasa Pilipinas o sa ibang bansa man. Nagkaroon din ng mga talakayan hinggil sa mga nagawang programa at pagkilos ng mga miyembrong organisasyon. Naisaayos ang pag-amyenda at pag-apuba sa ilang bahagi ng saligang batas upang mayakma sa kasalukuyan. Nagpatibay din ang ilang mga hakbang, nasuri din ang ilang mga kahinaan at naipresenta ang General Plan of Action. Naidaos din ang halalan kung saan ay naiupong chairperson si Ginoong Gary Martinez kasama ang mga bagong opisyal nito. Masasabing naabot ang mithiin ng Kongreso kung kaya't isang napakalaking hamon sa mga nakaupo ngayon kung paano maipagpapatuloy upang maisakatuparan ng mga layunin nito at upang maisakatuparan ang mga layunin nito, buhat ng ito ay maitatag. Isang hamon din kung paano maipapaigting ang mga pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kasapi upang higit na makapaglingkod sa mga migranteng Pilipino at sa bansang Pilipinas. Pagbati at pagpupugay sa migrante Europe. So, ngayon pong gabi, mainit na usapin ay ating pag-usapan, ating talakayin ay pag-usapan. Kap Loida, per piacere. Okay, karangalan. Okay, karangalan para sa aming lahat ang makasama kayo ngayong gabi. Our very own Mr. Gary Martinez, Migrant Europe newly elected chairperson. Sa ngalan po ng Ugnayan Himpapawid at ng Migrante, kami po ay taos-pusong bumabati sa mga bagong halal na opisyalis ng Migrante Europe. So, Chairperson Gary Martinez from UK, Vice Chairperson Internal Kedni Sario from Belgium, External Rodney Passon from Italy, Secretary General Bishop Antonio Nekoa Ablun from Germany, Deputy Secretary General Eunice de Ases from Netherlands, Treasurer Elnora Hill, Germany, and Auditor Mike Garian from Austria. So, yan magandang gabi po. Yan po ang plantilla ng bagong pamunuan ng Migrante Europe. At isa pong malaking karangalan na ngayong gabi, kasama natin yung head, yung chairperson mismo. Welcome to our program sa ika-173rd episode ng Ugnayan sa Himpapawid, Kap Gary. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, Kap Edwin, Kap Loida, at sa ating mga kapakinig. Isang malaking karangalan po na makasama namin kayo ngayon, makaugnayan. At ika nga ay maging bahagi ng aming programa para ika nga ay masigit nating matalakay kung ano ba yung mga susunod pang programa at mga darating na gawain ng Migrante Europe. Kap Gary, hindi ko na patatagalin pa, no? Kasi alam mo, itong usapin ng migrante, hindi naman ito sa Europa lamang. Ito, alam naman natin na sa lahat ng panig ng mundo, merong Pilipino, merong migrante Pilipino. In fact, galing kami sa Slovakia 3 days ago, nakapagtataka na marami rin pala, malaki ang community, ang Filipino community doon. At patuloy daw silang dumadami. So siguro, baka wala pa tayong i-contact doon, baka magawan din natin ng paraan, pag-usapan natin mamaya. But before anything else, ibabato ko na yung unang tanong sa iyo para na rin naman sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay, taga-panood, hindi lamang dito sa Europa, kundi sa anumang panig ng mundo kasi hindi naman lingid sa lahat na yung mga kababayan natin sa Pilipinas, maaaring walang idea. Ano ba itong Migrante Europe? So pwede bang bigyan nyo kami ng maikling background ng Migrante Europe kung paano ito binuo at higit sa lahat, bakit ito binuo? Doon sa unang tanong, nung ako pa yung chairperson ng Migrante International na nakabase sa Maynila, meron na talagang mga hiwa-hiwalay na migrante chapters dito sa Europa. Yung Italia, sa Switzerland, sa Austria. Kumbaga, kalat-kalat pa eh. Tapos may mga organisasyon naman na hindi pa migrante pero asosasyon ng mga Pilipino
na member naman ng Migrante International. So noong 2016, dahil nga may panawagan at nakikita lumalaki ang mga komunidad o bilang ng mga Pilipino sa Europa, ay nagdesisyon ang First Executive Committee ng Migrante yun na magkaroon ng unang kongreso noong 2016. At dito nagsimula na magpatawag, gawin ng isang alyansa ang hiwa-hiwalay ng mga organisasyon na narito sa Europa. At sa katunayan, hindi naman talaga, hindi ordinaryong organisasyon ng migrante. Sa totoo lang, kung ikukumpara natin sa ibang organisasyon, sapagkat maraming ginagawa ang migrante. Meron siyang mga hinahandang programa hindi lang dito sa rehiyon, pinadadala rin natin yung mga problema natin sa National Office, yung maayos na koordinasyon. Tinitipon natin lahat ng ito hanggang maihapag natin sa Migrante International do sa National Office. So ang Migrante Europe ay isang malaking alyansa ng mga organisasyon na migranteng Pilipino. Pangalawa, isa pang katangian pag ginawa ito, nagpapakita lamang na ang migrante ay may malinaw na tindig tungkol sa migrasyon. Naniniwala ang Migrante Europe na ang migrasyon ito ay pwersahan. Naniniwala ang Migrante Europe na ang susi sa pagtatapos ng pwersa migrasyon ay yung national industrialization at genuine agrarian reform sa ating bansa. Yun. So, ibig sabihin, nag-umpisa ito, yung mula sa iba't ibang panig ng Europa, pinagsama-sama, nagkaisa ang mga different groups and associations ng mga migrante na buuin ito. At nag-start po ito ng 2016, tulad na nabanggit ito kanina, ano po? Tama, 2016 yung unang kongreso. At naging matagumpay naman ito at hanggang ngayon ay patuloy na nagsiservisyo hindi lamang sa ating mga kapwa-migrante dito sa Europa, kundi maging sa mga problema at isyong nasyonal. So, Kap Loida, baka meron kang tanong kay Kap Gary. Yung tanong ko lang, Kap Gary, siyempre sa patuloy na lumalawak ang membership ng MEGU, so nadadagdagan din ang hamon sa buong Europa. So, paano ito kakayanin at magagampanan ng bawat member, lalo na ng mga officer? Malaking hamon po ito sa kanila, lalo na sa bagong regional council official. Talagang malaking hamon dahil samot-saring issue na kasi ang kinakaharap. So napapagaan natin ang mga problema o hamon na kakaharapin ng State Council sa mabilis at maayos na komunikasyon sa mga country chapters. Sa mga country chapters din, may mga binuo silang mga officers. Dito magpapagana talaga tayo ng mabilis na konsultasyon. Ano ba ang nagaganap sa bawat bansa? Ano ba yung problema kinakaharap ng mga Pilipino? For example, dito sa Europa, ang una natin kakaharapin, ano ba yung pagtingin natin dito sa bagong circular number 1 na pagbaba ng direct hiring? Ilang maapektuhan nito? Aaralin natin lahat ito at gumawa tayo ng isang posisyon. Hindi lang yan ang haharapin natin sa usapin ng panig ng gobyerno ng Pilipinas. May hinaharap din tayo na tumataas ang bilang ng mga nai-elect na mga leader sa Europa na rightists. At ito yung tumataas din yung rasismo, xenophobia, yung malawakang panghuli sa mga undocumented workers. So lahat ng ito ay sabay-sabay harapin. Kaya ang pamunuan ng Migrante Europe ay magtatalaga rin at maggagawa ng mga komite, halimbawa sa kampanya, komite para sa edukasyon, para masigurado na ang lahat ng ihahapag ng mga country chapters o mga country organization na member ng Migrante Europe ay mapag-uusapan at nakapaglalabas tayo ng maayos na tugon kung kakayanin at kung ay umalalay kung magkakaroon ng mga dialogo sa mga embahada at konsulado sa kanilang mga kakulangan o kapalpakan. At pangatlo ay makatulong ang pagbibigay ng giya paano nga ba tayo maglalabi sa mga bansa, yung mga host country, lalo na kung ang tindi ng atake sa mga migrante.
Ay, masundutan ko lang yung nabanggit ko kanina patungkol sa lumalagong bilang mga nakaupong gobyerno ngayon na righties at saka mga tawag dito, destra kung tawagin namin dito sa Italia. Maraming mga kababayan natin dito sa Italia, kulang sa impormasyon. Hindi nila nabibigyan ng napagtutuunan ng pansin yung mga sitwasyon na yan. Siguro mas dapat mabigyan ng kaunting impormasyon at karagdagang pang impormasyon ng ating mga kababayan kung ano ang kahalagahan ng sitwasyon politikal sa mga bansang kinalalagayan natin, kung saan nandun tayo. Sapagkat hindi maililihim na nabanggit nyo nga kanina, lumalago yung rasismo at saka yung mga paghihigpit para sa mga migrante, hindi lamang sa mga Pilipino, lalo na sa mga bansa na kung saan nakaupo ay mga rightist government. So, Kap Gary, ang napakaganda nung tema ninyo sa ika-4 na Kongreso, migranting Pilipino, magkaisa, ipaglaban ng karapatan, trabaho at kabuhayan, trabaho sa Pilipinas, hindi sa labas. So, at din dito, bigbig din ninyo ang No to Marcos US Chacha. Paki-explain po sa amin, lalo higit sa ating mga taga-subaybay, ano ba ito? Ano ba ang buod nitong tema? And at the same time, ano yung posisyon ng Migrante Europe dito sa No to Marcos Chacha? Okay, tignan natin sa perspective ng Europa, no. Sa huling pag-aaral, 9% ng 12 million Filipinos na nasa ibang bansa o nagtatrabaho sa ibayong dagat, 9% niyan ay nasa Europa. Kung titignan natin, kada taon sa buong Europa na ito, nadadagdagan ng 180,000 Filipinos at dumarating sa Europa. Senyalis lang ito na matindi ang krisis pang-ekonomiya sa ating bansa. Ang kawalan ng trabaho, hindi nakabubuhay na sahod, at kawalang oportunidad, kaya maraming lumalabas. Pag naman lumalabas tayo, pinagkakakitaan na tayo ng gobyerno, tapos pinababayaan naman tayo kapag nasa labas. Ang isa pang malaking issue pa rin na kung bakit naisama yung Chacha, una, pagtitignan pa rin natin yung napapadala natin remittance. Yung period last year, mula November hanggang sa kasalukuyan, ay umaabot na ng halos parang nasa 33 billion US dollars na, no? Yung remittances na pinadadala. At pang-apat na tayo sa pinakamalaking remittances na natatanggap ng isang bansa. Pero kukumpara mo to sa tatlong malalaking bansa, ang China, India at Mexico, pang-apat ang Pilipinas na napakaliit. So last year, meron na tayong mga 35 billion. Bakit binabanggit ko ito in connection do sa Chacha? Una, ang Chacha, malinaw ang posisyon ng Migrante Europe. Tutol tayo sa Chacha ni Marcos. Yung sinasabi nila na economic provision lang daw ang gagalawin kapag daw na-amendahan ang saligang batas ay luluwag daw. Pag lumuwag na, maraming investors at magkakaroon ng mas maraming trabaho, gaganda yung ekonomiya. Pero hindi yung totoo eh. Matagal nang nakabukas sa mga dayuhan ang ating bansa. Halos yung sa mining pa lang, bukas na bukas tayo sa mga dayuhan. Kumbaga, tayo na nga yung may pinakamaluwag. Wala na nga security yung bansa in terms sa usapin ng ekonomiya. Pangalawa, talagang kahit pasabihin na mabuksan, wala naman pinapasok na malaking dolyar o yung perang foreign currency, yung mga nag-i-invest. Tandaan natin si Mr. Marcos, naka 22 trips na yan. Pero walang binabalik na pera, mas malaki yung gastos at nakukuha niya puro pledges. Kaya kung titignan mo, yung sinasabi nilang Chacha ay para sa ekonomiya, para sa kagaganda ng buhay ng Pilipino, hindi yan totoo. Tandaan natin, once na nagalaw ang saligang batas, madali na para sa mga politiko natin ang pag-usapan at galawin yung provision sa political at yung term extension.
Ah, konting karagdagang patungkol sa tanong ko kanina. Yung usapin ng tema ng ikapat niyong kongreso, yung pong migranteng Pilipino na magkaisa, yan ang hinihingi natin lahat. Hindi naman ano na yan eh. Matik na yan, kumbaga. Yung ipaglaban ng karapatan, matik na rin yan. Yung trabaho sa Pilipinas, hindi sa labas. Kasi alam naman natin lahat na majority ng mga kababayan natin sa Pilipinas, lahat halos gusto lumabas dahil nga sa issue ng sitwasyon ng ating ekonomiya, kabuhayan, at higit sa lahat yung malalang korupsyon at saka yung kawalan ng hustisya. Kaya lahat gusto lumabas. So ano yung programa? Gusto ko lang maging mas malalim yung talakayan natin. Ano yung nilalaman ng tema patungkol sa trabaho sa Pilipinas, hindi sa labas? Kung meron tayong pwedeng ibahagi sa ating mga followers ngayong gabi, Kap Gary. Malinaw kasi yung yung sinabi ko kanina. May pumapasok na halos mahigit 30 billion US dollars. Ilagay na lang natin sa 30 billion US dollars. Saan ginagamit ng gobyerno itong mga remittances na ito? Bakit hindi tayo gumawa ng mga industriya? Sa totoo lang, kahit pa ako, ini-import pa natin yan. Wala tayong sariling industriya. Kung meron mang gumagawa niya na hindi naman kontrol ng mga Pilipino. Kaya yung panawagan na trabaho sa Pinas ay mag-isip ang gobyerno na paano niya bibigyan ng trabaho yung mga kababayan natin sa Pilipinas gamit yung malaking bunto ng dolyar na pinadadala natin sa ating bansa. Second, sa tala, ito, kanina lang, si Manny Villar. Si Manny Villar ay isang Pilipino na napasok sa Forbes Billionaire. ng mga billionaire. At kung titignan natin, iilan lamang ng mga Pilipino ang nakapasok dyan sa mga bilyonaryo, sa listahan ng mga bilyonaryo, habang naghihikahos ang mamamayang Pilipino. Ngayon, ang tanong, seryoso ba talaga ang gobyerno ng Pilipinas kapag sinasabi niya, uunahin niya ang mamamayang Pilipino? Tingin ko hindi. Makikita natin sa mga nagdaang administrasyon, kay Duterte na lang, panahon ng COVID, naghihikahos ang mamamayang Pilipino, halos wala nang makain, pero at the end of the year, nakita sa listahan na yung malalaking may-ari ng kumpanya ay nagsipagyaman habang nagkikahos yung mga Pilipino. So hindi seryoso. Kaya ganun yung panawagan eh. Pangalawa, yung sinasabi ko kanina, yung National Industrialization, susi yan sa pag-unlad ng isang bansa. Habang tayo ay kumbaga yung nakakapit na lang at umaasa sa mga sa dayuhan at hindi kinukonsentra yung programa para sa ating bansa ay madadalit tayo sa bandang uli. Talagang lilikas o persang aalis ang mga kababayan natin. Okay, malinaw. Kap Loida, baka may tanong ka pa? Nakakagulat ang mga dinidiscuss o tinatalakay ni Sir Gary. So parang mabigat ang sitwasyon talaga. Pero dagdag lang na katanungan. Yung pong karagdagang katanungan, so paanong paraan magkakatulungan ang Migrante Europe at ibang kasapi o hindi pa kasaping organisasyon sa buong Europe? Paano natin ma-consolidate lalong consolidate ang ating mga different organizations maging yung hindi pa kasapi sa Migrante Europe, Kagari? Ito, ang gagawin nga natin, una natin titignan yung paggagawa ng mga komite sa edukasyon, sa kampanya, at gagawa rin tayo ng pamaraan kung paano pa maabot yung iba nating kababayan. Katulad nga ng sinabi mo kanina, galing kay Slovakia, tapos may mga Pilipino doon pero wala pa tayong contact. Malaking hamon to. Pero kung ang bawat kasapi at ng Migrante Europe, ang mga bansa at organisasyon na kasama sa Europe ay magsisikhay. Yung sipag nila sa loob ng 2016 ay madodoble pa. Tingin ko mas lalo pa tayong lalawak at wag magsasawa sa pag-abot. Sinabi ko nga kanina na 180,000 Filipinos ang dumarating o nadadagdag kada taon sa buong Europa. At ito ay malaking hamon para sa atin.
paano natin sila maabot. Para sa ating mga din nakikinig, siguro sa ating mga member, pag kayo nag-holiday o nag-trip dahil may long weekend at may nakilala kayong Pilipino at nakatira sa bansa na yun at wala silang maayos sa organisasyon, kuhanin natin yung number, yung email nila at tignan natin paano tayo makakatulong. Sa ganitong paraan, makakatugon tayo sa kanilang pangailangan. Pangalawa, yung mga naman non-members na narito na sa Europa o nasa inyong mga bansa, ay makipagtulungan tayo sa kanila. Baka may mga naguguluhan sila sa mga issue tulad na ngayon sa MC, yung Memorandum Circular number 1. Maganda magkaroon ng mga forum na usapan ito at doon magsimula ng tulungan sa paggawa ng ikampanya na ito ay, halimbawa ay hindi natin tanggap at ito yung posisyon ng karamihan. Siguro sa mga ganung paraan, makipagtutulungan tayo aside pa doon sa mga national issue katulad sa Chacha, sa usapin ng Palestino. Of course, nagkakaisa naman lagi ang mga Pilipino sa panahon ng mga sakuna, pero ayun naman natin nagkakaisa lang tayo sa panahon ng sakuna, pero ang iniisip nga natin ay maabot sa mga issue at kampanya na pwede natin pagtulungan at pagtagumpayan. Alam mo, nangihinayang ako kasi yung nabanggit ko sa iyo kanina tungkol sa Slovakia. Oh. Okay po, okay po. Mag-music break po muna tayo. Pakinggan muna natin yung isa pang awitin ni Reverend Chris Ablon. Ibig sabihin, kanina, bago natin bigyan ng linya yung panibagong isa pang awitin ni Father Chris Ablon, ni Reverend Chris Ablon. Yung tungkol sa Slovenia, very limited lang kasi yung ano namin Kasi nga, field trip. Gusto ko nga sana magkumuha ng informasyon kasi ang daming Pilipino, siguro more or less mga 30 sila doon. At patuloy daw sila lumalago, meron para mga hindi naka-attend sa mass. Sabi ko, ito yung pagkakataon, ito yung magandang pagkakataon. Pero siguro naman baka may magagawa kong paraan. Maaaring may kakilala yung mga kasama ko doon, may nakilala, may nahinga ng Facebook account or something. Pag naitanong ko, isesend ko sa iyo, Kap Gary, ano? So, ito po muna, bigyan po muna natin ng pagkakataon, pakinggan mo ang isa pang awitin mula kay Reverend Chris Ablon. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Good evening, Reverend. Ang pamagat po ng awitin natin ay Migrante. Migrante. Ito po yung aking sinulat last week para doon sa Migrante Congress. Napunta po tayo doon sa Migrante Congress sa Amsterdam at masaya tayo na nagustuhan din po nila yung ating awitin at congratulations kay Gary na nahalal doon. Okay. Saan man madako, gaano man kalayo, mananatili ka sa aming puso. O inang bayan, ang iyong kalayaan ay aming ipaglalaban. Saang sulok man sa sanlibutan, ipaglalaban ang karapatan. Saan mang panig sa daigdig buong tatag, tayong titindig. Hanggang lubos na makamtan ang ganap na kalayaan, kahit saang lupalupman tayo matagpuan, magmulat, mag-organisa, kumilos, mag-ambag sa paglaya ng bayang mahal. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Saan man madako, gaano man kalayo, mananatili ka sa aming puso. O inang bayan,
ang iyong kalayaan ay aming ipaglalaban. Saang sulok man ng sanlibutan, ipaglalaban ang karapatan. Saan mang panig sa daigdig buong tatag, tayong titindig. Hanggang lubos na makamtan ang ganap na kalayaan, kahit saang lupalop man tayo matagpuan, magmulat, mag-organisa, kumilos, mag-ambag sa paglaya ng bayang mahal. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Saang mang sulok ng mundo, ipupunla ang pagbabago, ang binhi ng paghihimagsik buong sigla nating iasik. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Migrante, 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 magkaisa. Migrante, migrante, isulong ang pakikibaka. Migrante magkaisa, migrante makibaka, tungo sa ganap na paglaya. Very good. Maraming Salamat. migrante magkaisa, ipaglaban ang karapatan sa anumang lupalop ng mundo naroon bilang migrante. Maraming salamat, Reverend Chris Sablon. At nawa sa mga susunod pang panahon ay makasama ka namin at para mag-alay ng mga awiting ika nga ay gawa mo mula sa puso at mula sa kaisipan. Maraming salamat, Reverend Chris. So, gusto po natin i-acknowledge mga kaugnayan ngayong gabi ang ating mga kasama at ika nga ang ating mga suki dito sa ating programa tuwing Webis ng gabi. Siyempre, lagi na nasa una dyan si Cap Tonilita, si Cap Jean De Jesus, si Chris Marie Saldivar, Migrante UK, si Cap Dit Centenio De Jesus, at marami pang iba tulad ni Cap Nimpa Sanigan na malapit nang bumalik, si Cap Nimpa, si Miss Viola Hembrador, si Cap Cheritza Di Susi, si Cap Alex Aguinaldo, si Cap Linos Kiwagan, si Ginong Chris GB, si Cap Rene, ang aking paboritong si Cap Rene Valenzuela, si Cap Chris GB is watching from London. Kaibigan siguro to, kasama to ni Cap Gary. So maraming salamat muli, Reverend Chris, at ika nga, huwag po kayong magsasawa na laging mag-share ng inyong mga likhang awitin. Thank you very much. So tuloy tayo sa ating pag-usapan. Kaploida, additional na tanong. Katanungan lang. Nagdagdag magkakatulungan ng migrante Europe at ibang kasapi o hindi pa kasaping organisasyon sa buong Europa. So baka pwedeng sundan mo ito, please. Hindi, ang sa akin lang yung katanungan na kada ilang taon ginaganap ang Congress ng migrante sa Europe. At bakit kailangan magkaroon ng Congress at ano ang mga bagay at bakit kailangan ito paghandaan ng masa? Ang Migrante Europe Congress ay ginaganap tuwing ikatlong taon upang tignan sa loob na nakalipas na 3 taon ay nagawa ba yung mga programa na pinagkaisan o naaprubahan ng huling kongreso. So, tinatanaw natin yan ng 2007 at dito rin tinitipon lahat ng ulat ng mga bansa, organisasyon na kasapi. Siyempre makikita may ba tayo member, lumakas ba tayo o humina. Pero ang ano diyan ay para masigurado natin na ang Migrante Europe ay patuloy na maglilingkod. Yun lang naman lagi. Ang Kongreso ay mahalaga para yung commitment
manatiling matatag na paglingkuran ang migranteng Pilipino at ang bayang Pilipinas. Magandang paghandaan talaga ito ng masa at tinatanaw natin sana sa loob ng 3 taon ay na excited lumahok ang malawak na bilang ng migranteng Pilipino sa Europa at sana nga at sa loob din ng 3 taon ay habang pinalalakas natin ang mga bansa na nag-e-exist na ang migrante, ang mga chapter ng migrante, siyempre dapat maabot nga natin yung mga bansa pa na malapit na nasa kontinente ng Europa ay magkaroon din ng mga migrante chapters. Yun. Yun. Bigay ko lang sagutin ko lang yung tanong ni Chris GB. Opo, ito po ay original composition ang kinanta po ay original composition ni Reverend Chris Ablon. At i-acknowledge po din natin, baka magtampo yung ating unang ginang, si Ma'am President Carmen. Maraming salamat. So, talaga napaka-importante na ma-consolidate talaga itong mga different organizations ng Europe, ng mga migrante sa Europe. At napakalaking bagay dahil ito yung nagiging tulay para yung mga problema, yung mga isyong kinakaharap ng ating mga kapwa migrante na nagkalat sa buong parte ng Europa. Kaya nga kailangan yung Slovakia matrace din natin yan, Kap Gary, dahil napaka-importante yan. Isa yung lugar na patuloy na lumalago at sabi nga nila patuloy doon dumadami sila doon. So kailangan magkaroon tayo ng koneksyon at contact sa mga yan para maorganisa para higit na maproteksyonan din yung kanilang mga interest at saka yung mga sitwasyon bilang migrante sa Slovakia. Dagdag katanungan po. Anyway, wala naman po tayong mga karagdagang katanungan dito sa ating mga sa ating mga viewers, online viewers. Kap Gary, hindi man namin gusto pa nating pahabain ang ating talakayan, nasagot mo naman lahat ng aming mga katanungan. Gusto ko lamang idagdag pa, may oras pa naman, nabanggit mo kanina, 12 million migrants sa buong mundo, di ba? 9% dito nasa Europa. At 80,000 Filipino migrants ang dumarating sa Europa yearly. At nabanggit mo rin yung usapin ng Chacha patungkol dito sa pagbubukas. Yung plano ng Chacha na ang objective daw nila ay buksan ng pinto sa mga negosyante. Wherein talagang very questionable at kaduda-duda. Alam naman natin lahat yan. Alam naman natin yung behind na interest talaga nila. Ano yung main objective nila. Nagtataka lang ako, Isipin mo yung kababago lamang pirma na kontrata ni patungkol sa pag-modernization daw ba yan o pag-uplift ng sitwasyon ng NAIA na kung saan ay binigay ito sa private sector. Yes. Malaking pera to Nakakapagtaka lang bilang isang migrante, yung ating airport, yun yung pintuan ng ating bansa na kung saan, nabanggit mo, 12 milyong migrante. Siguro, kung meron lang tayong datos, ilang migrante ang lumalabas at pumapasok araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Na kung saan, bawat pasok, bawat labas, nagbabayad tayo. Sa airport lang yan, nakakita ko na nagbabayad tayo. Di ba? Dito sa Italia, sa Roma, sa anumang parte ng aeroporto kung pumasok o lumabas, wala kang binabayaran Wala ni 5 duling, wala tayong binabayaran dito. So bakit kailangan na i-improve ng pribadong sektor ang ating airport gayong napakalaking halaga ang ipinapasok ng mga migrante sa ating airport? Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, kada taon. Meron bang, pwede mo bang ano ba yung opinion mo dyan? Tama ba ako o medyo ligaw lang yung opinion ko sa parte na yan? Sige, tignan natin. Bumalik tayo ng ilang dekada. Dekada 80, inintroduce yung globalisasyon. At dito na nga yung pagpasok ng pagderegulate ng halos ng lahat ng serbisyo sa Pilipinas. Ipinapangako ng globalisasyon na kapag daw na-privatize, yung malayong kompetisyon, gagaan
ang babayarin, mas magiging maunlad ng serbisyo. So ano nangyari? Tignan muna natin sa petrolyo. Dineregulate na yung yung sa petrolyo. Then ngayon walang control sa pagtataas ng mga Panahon niya usaping naman petrolyo. excuse me. Diba? Panahon niya. Second, yung water. Meron tayong nawasa dati na privatized. Nadyan ang Maynila, yung dalawang malaking kumpanya na nangangasiwa ngayon ng serbisyo sa tubig. Pag sila ang nagtaas, walang magagawa ang gobyerno. Sasabihin, tumaas kasi, wala na tayong magagawa. Second, yung third ay yung sa electricity. Na privatize na rin yan. Yung share ng gobyerno, ibinenta na. Diba? Ngayon, naniniwala kasi yung gobyerno na kapag napaprivatize, at ito ay sinisiksik sa kaisipan, kapag pagpubliko ay palpak ang serbisyo, kaya private na lang natin. Kaya kahit ang mga kalsada, ang NLEX, yung SLEX, at kung ano pa ang PCTEX na yan, ay private na yan, pero ang mamahal lang binabayad. Ngayon, yung tanong mo kanina, ilan yung lumalabas? Sa huling datos, may 6,000 Pilipino. Ito yung may kontrata na lumalabas araw-araw. Ito yung sigurado. May bayad yan. May bayad yan. Yung mga yung pang magtutur. Yung mga tourist, magbabayad yan. Di ba? So makikita mo na ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi siya seryoso sa serbisyo, kundi sa tubo. Ano yung tutubuin niya? Tingnan mo, pilit na sinasaksak yung modernization program nila. Napalpak, pero hindi pa pinag-uusapan yung kakayanan ng mga Pilipinong gumawa ng modernong jeepney. Nakatulad din na sinasalpak na galing sa China. So, sa suma total, na ang privatization ay nakakapinsala sa kabuuan ng kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga, dati, nasa Pilipinas pa ako, kasama ang Migrante International, tumutol tayo sa pagpa-privatize ng orthopedic. Kasi gustong kuhanin ni Henry Sian, may isang portion ay pa-privatize nila, 700 bed. Kasama tayo ng mga progresibong organisasyon na tumutol. Hanggang sa ospital ay ginagawa na nila yan. Kaya napakahalaga talaga tayong mga migranteng Pilipino ay nagkakaisa. Una, hindi kaya tayong impluwensya ng mga politiko sa Pilipinas. Hindi tayo kayang takutin. Kaya kung mai-educate natin ang ating mga member, yung other organizations sa issue ng Pilipinas, bawa privatization, chacha, corruption, national industrialization, genuine agrarian reform, at tingin ko matutulak natin ang gobyerno ng Pilipinas na ito ang gusto ng 12 milyong Pilipino, gawin nyo to. Hindi kami tanga, hindi kami pwedeng bulahin, kasi nakikita namin sa bansa kung saan kami nakatira, kayang maningil ng mamayan at accountable ang mga nasa pwesto. Iyo, ayos. May pahabol lang, Kap Lloyda, bago yung huling tanong natin kay Kap Gary, ha? May pahabol na tanong si Kap Rene. Bakit hindi makapasok ang party list ng migrante sa Kongreso? Ano kaya ang problema? Tandaan natin ang eleksyon sa Pilipinas kapag ay laro yan ng mga tinatawag natin na makapangyarihan, sinisikap natin na makapagpaupo tayo na madagdagan yung mga progresibong makabayan sa loob ng Kongreso. Yung pagsisikap na yan natin, 3 beses tayo lumahok at hindi tayo pinalad, sa kabila ng malinaw na may malaking suporta tayo, siguro mas dapat nating aralin bakit nga ba na hindi tayo nakapasok. Pero nadyan naman ang makabayan, nadyan ang ating mga magigiting na kinatawan sa AK, sa Kabataan, sa Pawis, kumbaga, nadyan sila. Titignan natin na siguro ang eleksyon, sinisikap naman nagsikap tayo, pero hindi nga lang tayo pinalad. Siyempre yung pangalang hindi pa yung name recall kasi, tsaka ang party list ay binaboy na ng mga malalaking political party at ng mga political clan na may control din. Tignan mo nga, nakakalungkot lang isipin na sa sobrang pagkakababoy ng party list ay mga individual
na nagtatayo ng sarili nilang party list, di ba? Yes. Halimbawa, Alagang Sol Aragones party list. Nag-ano na siya sa social media. Si Bong Revilla may agimat party list. May agimat, may mata. Oo. Ewan ko lang, dahil sa sobrang pambababoy na rin, at pinasok na rin niya ng mga malalaking political party, ginawa na rin niya ng mga, halimbawa sa Quezon, hindi na makatakbo yung asawa kasi sila na lahat ang nagkokontrol sa probinsya. Gumawa pa ng party list para makatakbo yung kanyang asawa at makaupo pa rin sa Kongreso. Ganun kababoy yung eleksyon sa atin. Yung AXIS ni Capitulfo. Okay, ang ganda ng talakayan kaso ginagahol na tayo sa oras. May panahon pa naman siguro sa susunod. Kaploida, pagbigyan natin lahat ngayong gabi. Kung pinakalamag sila ng konting ilang minuto, pagbigyan natin ng katanungan ng ating mga kasama ngayong gabi sa online. Merong tanong ng Migrante UK. Pakikomentohan ang bagong istatistika ng Philippine Statistic Authority na ngayong 2023 kailangan lamang ng pamilya ng 5 ang 13,247 pesos na kita kada buwan para mabuhay ng disente. Anong komento mo dito, Kap Gary? Alam mo, insulto yan eh. Kung insulto yan sa mamayang Pilipino para sabihin na kung may 13,000 ka, mabubuhay ka na. Sa upa pa lang, 5,000 na, kuryente, tubig, tigta 3,000, tapos na yung 13,000 mo, pamasahe pa pagkain. Insulto yan, yung inilalabas ng PFA, insulto yan sa sambayan ng Pilipino. Malinaw na kailangan kumita ng mahigit 1,317 o 1,017 pesos kada araw ang kita ng isang nagtatrabaho para maabot man lamang. Hindi pa yung tatlo makakakuha yung makakaipon siya. Pero at totoo lang, kaya natin sinusuloy sa 750 pesos across the board ay para makaagapay tayo sa taas ng inflation na nangyayari sa ating bansa. Kaya yung sa NEDA, ang hindi lang natin maintindihan, sa PSA ay hindi natin maintindihan sa sila kumukuha ng bukal ng kamanmangan pag inilalabas nila ang mga numero. Yun. So, Migrante UK, nasagot ang tanong mo. Kaploida! Ang gandang talakayan talaga sa totoo lang. So, ang katanungan naman para sa akin, ano naman ang matasabi mo, anong magiging reaction mo tungkol sa chat na isinusulong ngayon? Sino ang makaka-benefits nito? Naitanong na natin yan kanina. Kaya nga, okay. Mensahe na lang, pakibasa. Mensahe na lang po para sa mga taga-subaybay. Ano ang masasabi mo po sa kanila o ano ang maiiwan mong mensahe sa mga taga-subaybay o lalo na sa mga migrante na nanonood ngayon sa atin? Sa ngalan po ng Migrante Europe, sa lahat na nakikinig, panahon na seryosohin natin ang pagiging Pilipino natin. Dustang-dusta ang bayang Pilipinas, malawakan ng korupsyon, pambubusabo sa soberenya sa usapin ng West Philippine Sea. Ginagago tayo ng mga politiko sa usapin ng Chacha. Tumitindi ang kahirapan na hanggang ngayon may kumikita pa ng less than $1 a day sa ating bansa. Nakakalungkot, minsan ang tanong Pilipinas o nababanggit natin Pilipinas ang hirap mong mahalin. Mahalin. 'Di ba? Pero sa totoo lang, napakasarap mahalin ng bansang Pilipinas. Ang kailangan lang natin ay magbigkis ng ating lakas. Magbigkis ng lakas na kung saan ay sagupain natin yung mga walang hiya, kurap, banggain natin yung mga palisiya na patuloy na naglulubog sa atin sa kahirapan. Mga kababayan o mga kapwa migrante, sasabihin nyo, naku, kapag migrante kasi kaliwayan, naku, mga ano yan. Mga kababayan, ang migrante Euro at ang kanyang ang Migrante International ay marami pong programa. Yung pong mga problema natin, nasa Pilipinas pa po ako,
Naglalabi po tayo sa Kongreso, sa Senado. Gumagawa po tayo ng mga tinatawag na legislative agenda at ito po ay binibigay natin sa mga kinatawan o member ng Kongreso. At ito ang mga batas na kailangan natin. Mga bingi, bulag, ang mga politiko sa atin para sa ikagaganda ng mamayan, ang gusto nila, saan sila kikita. At iyon po yung dapat nating alabanan. Kaya nga po ang panawagan do sa ika-4 na Kongreso ng Migrante Pilipino magkaisa. Inaabot po namin ang aming mga kamay sa inyo. Mag-usap po tayo. At magandang pagkakataon ito sa panahon na ang Pilipinas ay humaharap. Tayo na yata yung may pinaka-worst airport, pinaka-worst na sa education, pinaka-worst na serbisyo, at palaki ng palaki yung utang natin, lumolobo. Huwag natin hayaan na gawin tayong gatasambakan ng gobyerno. Kung gusto natin makapiling ang ating mga pamilya sa Pilipinas at yung tinatamasa natin serbisyong pangkalusugan sa bansang ito sa Europa, ay dapat natatamasa sa Pilipinas, panahon para isulong natin at maniwala tayo na may magagawa ang sambayan ng Pilipino para paunlarin ang Pilipinas sa pamagitan ng national industrialization at genuine agrarian reform. Magandang Wow, ang galing. Ang galing. Mabuhay ang migrante. Mabuhay ang migrante Europa. Maraming salamat. Ang ganda ng mensahe. Hamon, Kuya Edwin talaga. Seryosohin ang pagiging Pilipino. Maraming anggol siya. Maraming ibig sabihin. Alam mo naman, sa dahil sa mga mensahe mo ito, sa mga darating pa sigurong panahon, alam naman natin na patuloy nga lumalala mga problema sa ating bansa. At siyempre, maraming problema kinakaharap ang mga migrante dito sa Europa. At isa na dyan, yung doon sa lugar na kinilalagyan ko, dito sa Toscana, may mga issue, may mga bagay na sa palagay ko dapat pang ma-improve. Napaka-backward pa. So, probably one of these days, i-add kita sa Facebook at saka magtatanong ko sa iyo, mag-contact tayo kung paano natin mapag-uusapan kung paano maayos. Kung ano dahan-dahan paano ma-educate baga yung mga kababayan natin dito dahil maraming problema, ibang priorities nila. So, parang walang alam. Parang hindi suspektado. Isasayos natin to para din ma-attain natin yung mga sinabi mo kanina sa mensahe mo. Muli, ang aming pasasalamat, Kap Gary. Hanggang sa susunod, huwag kang magsasawa. Okay, maraming salamat po, Kap Gary.